Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Sasamantalahin ko po ang pagkakataong ito upang una sa lahat ay pasalamatan ang parokya ng Santa Maria Euprasia kasama ang kanilang kura paroko at ang promoters ng Devotion to Saint Mary Euprasia at ang kanilang koro sa pagpapakilala sa ating lahat ni Santa Maria Euprasia na naniniwalang mas higit na mahalaga ang kaligtasan ng isang kaluluwa kaysa sa buong mundo. Kung atin pong titingnan ang pagnanais ng Diyos, ganyan-ganyan ang laging sinasabi sa atin at ipinangangaral ng inang simbahan. Ganyan-ganyan ang kanyang nais bilang pagsasabuhay ng turo ng ating Panginoong Jesus. Ang maligtas tayong lahat at mapunta sa kanyang kaharian. Habang tayo ay nag-e-enjoy, habang tayo ay na-e-exercise ang kalayaang maipahayag ang ating pananampalataya, may mga kapatid tayo sa pananampalataya sa Diyos Ama na ngayon ay nagdurusa at biktima ng karahasan at pagkamuhi. Nandyan ang nangyayaring karahasan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Nandyan din at kamakailan lamang, ilang araw pa lamang ang nakakaraan, ang tensyon at gera na namamagitan sa Israel at Hamas. Ayon po sa balita, dahil po sa gera na ito, meron ng 2 Filipino nurses na binawian ng buhay dahil dito. Kaya nga, bilang pakikiisa sa pagtataguyod at panawagan ng pinuno ng Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land, Cardinal Pier Battista Pizzaballa, inaanyayahan po tayong lahat na makiisa sa pagdarasal at to hold a day of fasting and abstinence and prayer and organize prayer in times with Eucharistic adoration with the recitation of the Most Holy Rosary sa October 17 para po itaguyod ang kapayapaan, pagmamahal at pagpapatawaran. At tayo po ay tutugon sa panawagang yan. Sa October 17 po, ganap na 8 ng gabi, ang Pambansang Dambana po ay magsasagawa ng Holy Hour kasama po ng pagdarasal ng banal na Santa Rosario para po maitaguyod ang kapayapaan, para po maipanalangin na ating tangkilikin bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid sa Panginoon na maitaguyod ang kapayapaan, pagmamahal at pagpapatawaran at iwaksi ang violence, hatred, and death, especially of those innocent lives na naiipit o biktima ng gera. Atin ding ipapanalangin sa Panginoon to heal His tormented land. Let us remember that we are one family created by God regardless of our color, race, religion, ideologies, or nationalities, and that we are called to promote peace and unity as God's children
and not hatred, violence, and war. Let us remember always that our God is not the God of disorder, but of peace, love, and mercy. Ang Diyos na lumikha sa atin at nagbigay ng buhay sa atin ay siya ring tumatawag sa ating lahat sa kaligtasan. Ang parable po ng wedding feast today ay nagpapalaala sa ating lahat na ang Diyos ay tinatawag tayo para tayo ay iligtas at maging bahagi ng kanyang kaharian, where love, not hate, peace, not violence, mercy, not cruelty, are experienced and lived. Ang paanyaya pong ito ay para sa ating lahat at tayo ay pinaghahanda upang sa kanyang pagbabalik, tayong lahat ay makasama sa kanyang kaharian. At upang hindi tayo mapatulad sa aliping pinalayas dahil hindi angkop ang kasuotan sa kasalan, inaanyayahan tayong maging handa at maging angkop ang bihis sa pagdating ng Panginoon. Ang kasuotan na bagay sa kanyang pagbabalik ay ang pananampalataya ng may pagmamahal, ng may pag-asa na dapat ay nasa sa ating lahat sa kanyang pagbabalik. Just like those who rejected God's invitation, we are free to accept the invitation or reject it. However, there is a consequence, eternal at that. At dahil sa bigat ng konsekwensya sa ating pagtanggi, tayo ngayon ay iniimbitahan na pagdasalan, pagmunian, upang kayanin nating tanggapin ang kanyang alok na maging bahagi ng kanyang kaharian at piliin ang buhay at hindi kamatayan, ang pagmamahal at hindi ang pagkamuhi, ang habag at hawa, hindi ang karahasan. Batid natin na bilang may kalayaan, pwede tayong hindi mapabilang dahil sa ating pagtanggi sa paanyayang ito. Narinig natin ang kwento ng naging pagtanggi sa imbitasyon ng hari sa kasal ng kanyang anak sa ating mabuting balita. Sa iba't ibang kadahilanan. At katulad din nila, pwede rin natin gawin yan. Iba't iba tayo ng dahilan. Ang iba, hindi pa handa. Madami pang pinagdadaanan. Ang iba naman, talagang maraming pinagkakaabalahan. Negosyo, kaibigan, luho ng katawan, bisyo, at marami pang iba. Ang iba naman ay talagang aayaw lamang. Ano man ang nasa likod ng ating pagtanggi, mga kapatid, muli tayong binabalaan at pinapaalalahanan ng Diyos sa pamamagitan ng inang simbahan upang tanggapin ang kanyang paanyaya na tayo ay maligtas at mapabilang sa kanyang kaarian upang huwag tayong mapalabas sa handaan ng ating Panginoon dahil hindi tayo nakadamit ng wasto ayon sa pamantayan na nag-iimbita sa atin ang ating Panginoong Diyos. Ang Diyos ay laging nag-aalok sa atin upang piliin ang ating kaligtasan, hindi ang ating kapahamakan. Dasal natin ngayong umagang ito na maging bahagi ng kamalayan nating mga tumatanggi sa alok ng Diyos na kaligtasan, ang mapabilang sa kanyang kaharian at maging totoo sa ating buhay ang pagtawag sa kabanalan. Sabi ng ating mabuting balita, many are called, but few are chosen. Sana mapabilang tayo sa kakaunting mapipili ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Pagka
Gusto, may paraan. Pag-aayaw, may dahilan. If there's a will, there's a way. Piliin lang po sana natin ng Diyos at mararating natin ang ninanais nating kaligtasan at kaharian.